evening po sa lahat. Masarap sumamba kapag kasama yung mga kabataan. Eh, no? Para rin bumabata. Parang nahahawa ka ng energy nila. Amen. Sa gabi po ito, ang pamagat ng ating mensahe, the washing of the disciples' feet. Matatagpuan po ito sa 1:13:1-17. Ang senaryo po, ito yung senaryo ng huling hapunan. No? At halos tapos na po yung supper. Yung Last Supper. At si Judas, may agreement na siya sa mga Pharisees to betray the Lord Jesus Christ. Pero si Judas, kasama pa rin nila doon sa pagtitipon nila na yun. Doon po sa paghuhugas ng paa ng mga disciples, may part po ron yung conversation ng Panginoon saka ni Peter. Nagsimula na pong hugasan ng Panginoon yung mga paa ng disciples. And then dumating sa kay Peter. Ang sabi ni Peter sa verse 6, Lord, do you wash my feet? Hugasan mo ba ang aking mga paa? Sabi ng Panginoon, what I do now, you do not understand, but you will understand after. Hindi matanggap ni Peter na ang kanyang Panginoon ang maghuhugas sa kanyang paa. Hindi niya maintindihan yun. Siguro yung ibang mga disciple hindi rin maintindihan, pero pumayag siya. Pero si Peter, tumatanggi siya. Doon sa conversation nila, makikita natin yung paggalang ni Peter sa Panginoon. You shall not wash my feet, sabi ni Peter. Ayaw niya magpahugas ng paa sa Panginoon. Hindi niya talaga naiintindihan. Pero sumagot ang Panginoon sa kanya, if I do not wash you, you have no part with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Imagine natin yung scenario ng conversation nila. Makikita natin yung respect ni Peter. And then nung sabi ng Panginoon na yung paghuhugas ng paa ni Peter ay simbolo ng relasyon nila, no? Relasyon ng Panginoon sa mga disciples. At sinabi ni Peter na, huwag lamang ang aking paa, kundi pati ang aking ulo at ang aking ulo. No? Hindi lamang ang aking paa, kundi kamay at ang aking ulo. So makikita natin yung damdamin ni Peter, no? Na gusto niya, above siya doon sa ibang disciples. Yung ibang disciples, paalam, pumayag na no? Pero siya, nung malaman niyang ang meaning ng paghuhugas ng paa ay pagmamahal ng Panginoon, sinabi niya na hindi na paa, pati ulo, pati mga kamay ko, hugasan mo. No? Ganun niya kamahal ang ating Panginoon. Makikita natin yung loving and beautiful relationship na sa conversation na to, no? Between master and servant, between the teacher and the disciple. No? Kung maalalahanin natin yung ibang mga senaryo ng mga confessions ni Peter at ng Panginoon, tungkol sa Panginoon, dun sa Luke 5:8, nung unang magtagpo ang Panginoon at si Peter, di ba, nang isda sila Peter noon, wala silang mahuling isda. At nung makatagpo niya ang Panginoon, sabi ng Panginoon, ihulog mo ang lambat sa gawing kanan at makakahuli ka. So sumunod si Peter at nung makahuli siya, isang miracle, ano? At ang kanyang sinabi, lumayo kayo sa akin sapagkat ako yung taong makasalanan. No? Yun yung isang conversation ni Peter, yung encounter niya sa Panginoon. At again, dun sa John 6:8, ang tagpo naman sa John 6:8,
ang Panginoon ay tina-challenge yung pananampalataya ng mga disciples. Sinabi niya na kung sino man ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, yun lang ang karapat-dapat sa Kanya. No? At maraming na-offend dun sa pahayag na yun ng Panginoon. Walang makatanggap. Parang cannibalism sa kanila, no? Hindi nila maunawaan. At nagsimulang umalis yung mga disciples ng Panginoon, iniwanan ng Panginoon. Pero dun sa tagpo na yun, tinanong ng Panginoon ng mga disciples, kayo din ba iiwanan niyo ako? Sumagot si Peter, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may-ari ng salita ng buhay. Makikita natin doon sa bawat encounter ni Peter, yung paglago ng relationship niya sa Panginoon. No? Una, yung pag-amin niya na siya'y makasalanan, first encounter nila. At nung siya nga ay isang apostle na isang disciple ng Panginoong Jesus, nagkakaroon siya ng progressive revelation ng Panginoon. No? Lumalapit ang kanilang relasyon. At lalong napapamahal ang Panginoon kay Peter. Doon sa isang encounter naman, nirebuke siya ng Panginoon. Nung sabihin ng Panginoon na siya ipapako sa krus, sabi ni Peter, hindi ka ipapako. At nirebuke siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Isipin natin, no, na si Peter tawagin na Satanas ng Panginoon. No? Sa pagmamahal niya sa Panginoon, ayaw niyang mamatay ang Panginoon, pero hindi niya alam na namamali na siya. No? Pero hindi rin natupad. Hindi rin siya nagalit. No? Dito sa relasyon na ito, sa mga confessions ni Peter tungkol sa Panginoon, makikita nga natin yung tindi ng relationship niya, no? At yung kanyang relasyon sa Panginoon ay makikita natin hindi katulad hindi naranasan ni Judas, no? Although si Judas kasama siya dun sa 12, kasama siya dun sa mga tinuturuan ng Panginoon, pero walang nabuong ganong relasyon, walang nabuong ganong pagmamahal, no? Si Judas kasama din dun sa nahugasan ng paa ng Panginoon. Ano yung ibig ngayon sabihin ng paghuhugas ng paa? Sinabi ng Panginoon dun sa verse 7, kailangan maghugasan tayo ng paa. Katulad ng ginawa ko sa inyo, gawin nyo sa isa't isa. Wash one's another's feet. Ano ang kahulugan nito? Makita natin na yung paghuhugas ng paa ay isang seremonya, pero may tinuturong malalim na kahulugan ng Panginoon. Ito yung handang maglingkod, no? Sinabi niya na ako na inyong Panginoon ay nararapat lamang na tawagin yung Panginoon, pero naghuhugas ng inyong mga paa. Dapat gawin din ninyo ito. Ang isang kahulugan nun ay yung handang maglingkod, no? Kasi malalaman natin sa mga Hudyo, ang culture nila, kapag papasok sila sa bahay, meron silang mga tapayan, di ba, na hugasan ng paa. Ang Panginoon, hindi lang siya nag-provide ng hugasan, siya mismo yung naghugas ng paa ng mga disciples. Ibig sabihin ay kailangan tayo maglingkod ng may pagpapakumbaba, maglingkod sa bawat isa, nang walang ano yung grumbling sa Tagalog. Walang reklamo, walang alinlangan, ano. Spiritually, ready to serve and be served, forgiving each other. Sa Galatians 6:1 and 2, sinasabi, brothers, if a man be overtaken in a fault, you who are spiritual, restore such one in the spirit of meekness, considering yourself, lest you also be tempted, bear each other's burdens, and so fulfill the law of Christ.